Sinimulan na ang special payout ng fuel subsidy sa mga taxi driver. Nasa 2,000 taxi drivers ang inaasahang mapibigyan ng fuel subsidy hanggang bukas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Isang taxi driver na si Ariel sa mga naunang nakatanggap ng 5,000 pesos fuel subsidy sa LTFRB Central Office sa Quezon City. Ayon sa kanya, matagal niya itong hinintay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Malaking tulong to, ipupultan ko yung gasolina ko. Siguro mga 3 araw ko itong gagamitin sa fuel subsidy para kahit paano may mauwi sa pamilya. Malaking tulong din ang natanggap na 5,000 pesos fuel subsidy ng taxi driver na si Enriquito. Bilang isang single father, lalo pang bumigat ang kanyang pasanin dahil sa pagsirit ng presyo ng gasolina. Nawala sa akin, kulang-kulang mga 1,000 mahigit dahil sa ang konsumo ko sa nung hindi pa tumataas ang gasolina is nasa 1 to 1.3. Ngayon nasa 2 to 2.3, ganoon eh. Ngayong araw sinimulan sa LTFRB Central Office at LTO Activity Center ang special payout para sa mga taxi driver. Mahigit 2,000 taxi driver ang inaasang mabibigyan ng subsidiya. Tatagal ang distribusyon ng fuel subsidy hanggang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga taxi driver na kabilang sa opisyal na listahan ng LTFRB ay maaring dumiretso sa LTFRB Central Office upang i-claim ang kanilang subsidiya. Samantala, ang mga hindi kabilang sa listahan ay pinapayuhang magtungo sa LTO Activity Center para sa beripikasyon at iba pang kinakailangang proseso. Pinapayuhan ang mga taxi driver na siguraduhin kumpleto ang mga kinakailangang dokumento bago pumila, kabilang ang original at photocopy ng Professional's Driver's License, photocopy ng ID ng operator na may 3 specimen signature, photocopy ng franchise at certification mula sa operator. Para sa mga driver na kabilang sa opisyal na listahan, hindi na kailangan ng certification mula sa operator. Sa kasalukuyan, patuloy na inaayos ng LTFRB ang kanilang master list ng mga PUV driver. Kaya LTFRB ngayon, kami na ang tumatayo, naggagawa kami ng listahan na para dito tayo bumalik sa sitwasyon na ito. By next month, by May, tapos na namin listahan na yan. Nagpaliwanag din ang Department of Transportation hinggil sa naging proseso ng pamamahagi ng fuel subsidy. GCash and e-wallet po yung una namin ginawa, pero may mga drivers po natin at saka yung mismong e-wallet companies, no, they're having a hard time verifying po yung if this is the same e-wallet account po. So might as well, sabi namin, para hindi na mag-antay yung mga tsuper and operator, we'll do a special payout. Tiniyak ng DOTR na ginagawa nilang lahat upang maipagkaloob ng mabilis at maayos ang tulong sa mga benepisyaryo. Dahil sa haba ng pila sa labas ng LTO, pinapasok na ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez ang mga taxi driver, lalo na ang mga senior citizen, na mahagi rin ng tubig at pagkain habang naka-standby ang ambulansya upang matiyak ang maayos at ligtas na distribusyon ng fuel subsidy sa gitna ng mainit na panahon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.